Magandang umaga! Welcome po sa OA Ako Telemagazine. Nandito po ako, kasama si Edely. Ako po si Lizelle. Hello Lizelle! Good morning! Napaka-exciting nga ng ating topic ngayon. In fact, ang ating itatakel ay ang mga piling-piling produkto na galing sa pili. At tayo ngayon ay nasa pili. Oh, di ba? Ang daming pili nun. Siyempre, meron tayo mga aabalahin dito. Busy-busy. Oo. Nandito, samahan tayo ng ating organic focal person ng region, si Ma'am Nenel Losa, at saka si Ma'am Edith Pelin. Siya naman yung researcher para sa pili. Welcome po, ma'am, dito sa aming Regional High Value Crops Processing and Value Adding Center. Thank you po for having us at mukhang ang dami ninyong binubuting-ting sa likod. Opo, marami pong produkto kami dito na galing sa pili. Meron po kaming pili oil, meron po kaming sabon, and then cosmetic po. Gawa po yan sa pili. Ang familiar lang ako madalas yung mga kinakain nating pili sweets. Nakita ko rin yon. Pero pili oil, talaga for cosmetics? Kami pamilya ng eczema. At ang pili kernel oil, yung galing sa buto, yun talaga yung very effective. Opo. Ang pili kasi oil ay may galing sa buto, sa kernel, at may galing sa pulp, at mayroon din galing sa dagta, yung LEB oil. Yun po ang... That's very new to me pero very interesting at talagang nakikita mo ang daming gamit at walang sinasayang sa pili. Dito ho ba sa office ninyo ng Department of Agriculture, nagka-assist kayo hindi lang sa pag-process? Opo, ang assistance po ng Department of Agriculture ay mula po sa pagtanim, sa pangtanim, hanggang po sa end product. So, galing, lahat mag-assistance. Oo. Ano na po ang situation ng supply natin ng pili? Marami na pong supply ng pili sa Bicol, subalit kulang na kulang pa kung ikukumpara sa demand. Dahil dito sa nursery ninyo, natutulungan nyo din ang mga producers, madali po bang mag-propagate ng pili? Opo, madali lang po ang pag-propagate ng pili. From seed nuts up to seedling, and then pagdugtong nito within 2 hanggang 3 taon, magbibigay po kaagad siya ng bunga. Sa DA, ang binibigay naming pantanim, yung grafted, kasi tunay na babae yun. Sigurado mamumunga. Opo, sigurado mamumunga. May mga certified po siya na variety, gaya po ng Lanosa. Okay. All the season, dry and wet, meron po siyang bunga. Diba? Maganda yun kasi hindi na tayo dependent sa seasonality ng pili. Yes. Magiging available na siya whole year round. Nakita ko rin dito, Ma'am Nenny, yung mga products ninyo, sa shell po yan, yung mga furnishings at mga decorative items, Opo, kaya wala na pong waste ang pili. Kahit po yan na pili siya, nagagawa po ng iba't ibang mga pang-decoration. Nakakatuwa, At hindi lang pagkain talaga. Pero hindi ko pa rin maiwasan, gusto ko pa rin makatikim ng mga pili pastries. The best of the best. Yes. At syempre, sila, Ma'am Nenny, din ang magre-refer sa atin sa isa nilang processor. Opo, mamimit ninyo ang mag-asawang Mr. and Mrs. J. Emanuel. Sila po ang nagpa-process ng mga masasarap na pili candies. We are here right now in J. Emanuel, House of Pili. Oo. At kasama natin none other than the proprietress, si Ma'am Lydia. Yes. And we also have Sir June. Diba ang pili ngayon ay nakakarating na kung saang bansa? Kagaya ng sinabi ni Sir June kanina na saan na Sir June ang ating... Japan, United States, South Korea, China, in some parts of the Middle East. Paano nyo na-discover itong ganitong business? Ang pili talaga, bata pa kami, we know there is pili na very expensive. Kaya hindi kami, it's not, hindi mo yan nabibili na, ay gusto kong kumain ng pili, bibili ako, no? Bumibili lang kami ng pili nut noon na pangregalo.
Tapos naman, nung na-discover ko yung potential ng pili, so, ayun, naisip kong i-negosyo. You started Hanggang, with pastries. I started with pastries, na pili na. At Lisel, nag-umpisa siya with 500 pesos na puhunan lang. Nabasa ko nga yung story Oo. nila and I'm sure maraming namamangha doon. Oo, from 500 in 1997. Yes, 1995 actually. 1995? 1997, when we have our business registered. Oo. Ang nakita kong sekreto nyo talaga, yung quality nyo, no? Oo, very strict sa sa quality. From picking ng pili, actually, isa-isa yan. Hindi yan sabay-sabay naghihinom. Oo, di ba yung dun sa pagka-blanching pa lang, pagtanggal ng sinusort na kagad yung good at bad. At as much as 20% ang inyong... Yun yung tolerance. Oo. Pero minsan umabot ka 100%, reject yan eh. Alright. That's how strict they are. Oo. Kaya talagang Because of the export kasi. Napansin natin kanina, laging merong dumadaan. Laging hindi kayo naubusan ng customers. Ano ho ba yun? They're both locals and foreigners. Talagang dinadayo na kayo dito. Yes. Yung naman na foreigners, they would know first sa website namin. Then we negotiate through emails. Ang local naman, kilala na kami. Kasi may mga periodic participation kami sa trade fairs sa Manila. Yeah, trade fairs. And then sa local naman, we distribute all over sa region namin. Natutuwa ako kanina yung nitrogen machine. That also extends the shelf life. So, yung explain nyo po ulit sa atin yung ginagawa nun. Yung machine na yun, actually, it flushes out yung normal air and flushes in yung nitrogen. Di ba yung characteristic ng nitrogen as a gas is siya inert, it's an inert gas. Walang mabubuhay na mikrobyo sa kanya. Tsaka no reaction. Kaya ganun. Without affecting the taste ng pili. Ano yung mabili sa mga locals? Kaya kumbaga, diversified talaga ang namin, product lines namin. Just like for foreigners, they would go for roasted. Ang local naman, they would go for honey glazed. Pero ano pa rin naman kasi nangingibabaw pa rin at nakikilala na yung benefits mismo ng pili. Ano nga po ba ang benefit And ng I'm pili? sure like even the Japan market, sila napaka health conscious. They're also after the natural benefits of the nut. Yes. Ang nakita nila sa pili nut, because they have a strong advocacy, ang Japan ngayon, to eating more fats. The healthy fats. Unsaturated fat. Oo. Healthy. Kasi yan ang Antioxidant nila. Because it moves everything out. Yun ang nila, ang concept nila ngayon. Good fat. High in protein. High in protein. Oo. So yung mga Fiber. vegetarian na kulang ang protein sa diet nila, this is really good for them. So we see this flourishing pa in the long term. And pagbalik natin dito, marami pa tayong mga bagong pag-uusapan muli. So see you again next weekend. Hanggang sa susunod ulit sa OA Ako!